Anong ginawa niyo noon? Patuloy ang paliwanag ng tauhan, halatang kinakabahan. Boss, 3 squad ang nagtangkang iliga sina Hong Moonjong at ang iba. Yung natitirang squads naman, sinubukang suportahan ang mga humahabol, pero napakunot ang noo ni Yokhang. Pero hindi na po namin sila nakontak. Gigil na gigil si Yokhang. Hindi niya na kailangan pang marinig ang kasunod para malaman, palpak na naman. Ibig sabihin, nalusutin na naman kayo. Nagpatuloy ang ulat ng mga tauhan kay Yokhang. Hindi pa rin namin makontak ang 3 squads, Master. Pinaniniwalaan namin na wipe out silang lahat. Napangiwi si Yokhang. Kanino? Doon sa sinasabi niyong empleyadong mandirigma. Tumango ang tauhan, bagamat halatang hindi rin siya kumbinsido. Iyan po, ang hinala namin, Master. Hindi nakatiis si Yokhang, mabilis siyang lumapit at sinakaw sa ulo ang tauhan. Sinasabi mo bang hinala mo lang? Nilinaw niya sa lahat. Wala namang ganoon kalalakas na empleyadong mandirigma ang Heavenly Dragon Association. Ang mga mandirigmang empleyado nila, puro second rate lang. Mas lalo siyang nagngit-ngit. At sinasabi mo sa akin na 3 squad ang nilampaso lang ng isang tao na empleyadong mandirigma lang. Isa sa mga tauhan ang nagpilit ipaliwanag. Master, posible pong may tumulong sa kanya. Totoo pong ibinalik niya ang bata, pero baka po may kasabwat siya. Halos sumabog sa galit si Yokhang. Sinabi ko sa inyo na siyasatin ninyong mabuti ang paligid. Hanapin niyo kung sino ang tumulong sa kanya. Tumindig siya ng buong tapang sa harap ng kanyang mga tauhan. Hulihin niyo siya at tuklasin kung sino ang tumulong sa kanya. Naiwang tulala ang matanda. Mabigat ang kanyang paghinga at patuloy na winawasak ang sahig habang marahang bamulong. Naiintindihan ko na. Bakas sa kanyang mukha ang matinding galit. Nanggigil siya habang iniisip kung ano ang isusumbong sa punong tanggapan. Paano ko ngayon iuulat ito sa punong himpilan? Pwede sana akong gumawa ng palusot kung totoong may isang eksperto silang kasama, pero isang empleyadong mandirigma lang. Mga tanga, paano nangyari ito? Samantala lumipat ang eksena kung saan, maaga pa, ang langit ay malinaw, pero tahimik ang buong paligid. Sa gitna ng katahimikan, tanaw ang isang mataas at matatag na gusali. Sa mismong tarangkaan ng kastilyo, 2 bantay ang nakatayo. Hawak ang kanilang sibat, matikas ang poster, pero halatang inaantok pa. Isa sa kanila, napabuntong hininga at napahikab. Yaon, habang nagpapatuloy ang mabagal na umaga, nag-uusap ang 2 bantay para palipasin ang antok. Kamusta ka na? Narinig ko medyo nadali ka raw nung nakaraan, tanong ng isa. Napakamot sa batok si Nogahang at ngumiti, ayos lang. Ilang gasgas lang yun. Galing lang sa mga bagitong mandirigma. Wala yun. Tumawa ang kasama niya. Aba, swerte mo ha. Buti nga di mas malala. Sigurado ka bang mga bagito lang yun? Paanong tumakas yung mga yun kahit may mga eksperto sa kanila? Sagot ng isa, siguro hindi naisip ng mga eksperto na may mangyayaring tangkang pagdukot, doon pa talaga sa lugar na yon. Di ba't swerte mo talaga? Tahimik ulit ang paligid. Hanggang sa bigla na lang unti-unting lumapit ang kasamang bantay kay Nogahang, mabilis at tahimik. Anong kailangan mo? Bulong ng kasama. Habang bantay sarado pa rin ang gate, ang kasama niya ay may ngisi sa mukha, halatang may balak manguto. Hihihi, narinig ko ah. May pabuya raw sa huli mong misyon. Malaki raw ang kinita mo. Si Nogahang, walang gana. Oh, ano ngayon? Ay sir, inuman lang naman. Inuman. Sabay kindat ng kakwentuhan. Napailing si Nogahang. Pinaghirapan ko yun. Dugot pawis ang puhunan ko doon. Ni singkong dulang, wala kang makukuha. Pero makulit talaga ang isa. O siya na. Pero painom ka naman. 3 anak ko, pre. Di biro magpakain. Tila tinamaan sa konsensya ang kasamang bantay. Sa'yo madali lang pera ko, porke wala akong asawa. Nagpaikot-ikot pa, pero sa huli, sige na nga di bale na lang. Tahimik saglit si Gahang. Napatingin siya sa kasama, tapos napaisip. Grabe, napagbuntungan ko yata. Siya lang naman ang kaisa-isang kainuman ko. Buntong hininga siya, tapos ngumiti ng bahagya. Sige na nga, papainumin na ako. Sa bahay aliwan ba talaga tayo pupunta? Tanong ng kasama, may halong kaba at kilig. Bago raw yung restaurant doon sa kabilang kalye, sagot ni Gahang, kunwari inosente pero may kapilyuhan sa tono. Tanong ng kasama, medyo excited. Yung may 50% opening discount, dagdag pa ng kasama. Oh, ako na ang taya. Napakunot noo si kasama. Mukhang kuripot ka pa rin ha.
Ako na lang iinom, gamit pera ko. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Isang inis ang biglang bumagsak mula sa kasama at binagsakan si Gahang ng malupit na sipa. At sa katahimikan ng gabi, ang buwan lang ang naging saksi. Sa gilid ng masukal na daan, naglalakad ng lasing si Gahang. Eng-eng, tawag niya, habang pinipilit pigilan ang luha. Huwag ka nang umiyak, mahinahong boses ang sumagot. Andito na ang kuya mo. Pero hindi pa siya nakapagsalita nang biglang sumulpot mula sa dilim ang grupo ng mga bandido. 6, 7, lahat mukhang handang pumatay. Napangisi si Gahang. May mga bandido sa loob mismo ng kastilyo. Ang tapang niyo ha. Tahimik ang paligid pero ramdam ang tensyon. Lumapit pa siya. Alam niyo ba, nanalo na ako laban sa mga eksperto. Kayo, mga kriminal lang kayo. Isang hakbang pa, hindi siya natatakot. At mukhang sila ang dapat manginig. Hindi ka mamamatay, basta sumama ka lang ng maayos, banta ng isa sa mga bandido habang lumalapit sila, puwersahan. Pero imbes na matakot, tumingin lang si Gahang sa kanila, at napakunot ang noo. Ha, mga kidnapper kayo, parang wala lang. Pasensya na, wala akong gaanong pera. Kung pera ang habol nyo, subukan nyo sa uptown, mas maraming mayaman doon. Nagtinginan ang mga bandido. Nenes, upukan nyo na to bago pa lumala ang sitwasyon. Sumugod sila, isang sigaw, humakbang si Gahang. Kalma pa rin, pero ang hangin, biglang tumulim. Si Gahang, walang imik, pero sa mga mata niya, ramdam mong handa na siyang gumalaw. Pero hindi pa man sila nakakalapit, sa isang iglap lang, blag, isang suntok ang bumaon sa panga ng dalawang bandido at bumagsak. Nagulantang ang iba pang mga bandido nang masaksihan nila ang mabilis at walang nasasayang galaw. Dapat nakinig kayo sakin. Ang sakit nito, lalo na kung para lang sa mga kriminal na di ko kilala, ani ni Gahang, kalma daw pero may bigat ang boses. Napalunok ang iba. Kitang-kita sa mga mata nila ang kaba, pero sinubukan pa rin nilang sumugod. Sabay-sabay silang umatake ng mabilis kay Gahang, at isang direktang mga atake ang tumama kay Gahang. Habang si Gahang ay nanatiling nakatayo lang at hindi ininda ang mga atake ng bandido. Ngunit sa huli ay nakaramdam siya ng bahagyang sakit. Kaya agad na naalarma ang tatlong bandido ni hindi man lang bumagsak si Gahang. Sa isang malinis na ikot ng katawan, tumilapon ang kalaban, sabay-sabay, parang sinabuyan ng hangin. At para silang mga manikang tinapon sa hangin. Tumilapon ang mga bandido, sabog sa lupa, walang kalaban-laban. Sa gitna ng alikabok, huminto si Gahang. Lumakad siya palapit, magaan ang hakbang pero mabigat ang dating. Maswerte kayo, sabi niya, nakangisi, maganda kasi ang gising ko ngayon. Habang nagsisigapang pa ang mga kalaban, nagpatuloy si Gahang sa paglalakad pauwi. Eng-eng. Huwag ka na umiyak. Andito na si kuya. Pero si kuya, si Gahang, hindi ordinaryong kuya. Siya ang bangungot ng mga abusado. Habang hinihimas ni Gahang ang kanyang panga, naramdaman niya ang sakit mula sa suntok ng mga estranghero sa gilid ng daan. Ang tindiri ng mga yun para sa mga random na kriminal lang, bulong niya sa sarili, pilit inaalo ang sarili habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Napaisip siya saglit, mga kriminal nga ba talaga sila? Dapat ko na bang ibigay sa mga awtoridad habang kaya ko pa? Bahala na. Ang ganda ng buwan, malamig ang hangin, at may tama pa ako ng alak, ayos na to. At sa gitna ng tahimik na gabi, tumataas ang boses ni Gahang, sinasabi ko sa inyo, nandito si kuya para sa inyo. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Gahang. Siguro nga, hindi lahat ng desisyon kailangan agad pag-isipan. Minsan, hayaan mo lang ang hangin ang magtakda ng direksyon mo. Lumipat sa Forgotten Pavilion. Sa gitna ng makakapal na puno at matarik na bundok, nakatayo ang isang malawak na bulwagan, tahimik, ngunit puno ng tensyon. Sa loob, nagtipon ang ilang tauhan, bakas ang hiya at kaba sa kanilang mga mukha. Isang kalbo na may puting benda sa ulo ang nangunguna. Nakatungo, tila gustong lamunin ng lupa. Mula sa harap, si Yokhang may galit na titig ang bumungad, ang kilay nakakunot habang banibitawan ang tanong na nagpalamig sa buong silid. Yung mandirigmang bayaran na yun, talagang natalo kayo nang mag-isa lang siya. Sandaling katahimikan. Halos marinig ang pagtibok ng kanilang mga puso. Ngunit wala ni isa ang makatingin ng diretso. Ang mga mata nila ay nakakapit sa sahig, tanggap ang kanilang pagkatalo. Halos sumabog ang galit ni Yokhang. Kita sa kanyang mga mata ang init ng inis, ang mga ugat sa kanyang leeg bakas na bakas habang sumisigaw. Isang bayarang mandirigma lang yun. Paano niya natalo ang mga piling mandirigma natin ng ganun lang? Napaatras ang mga tauhan niya, ngunit hindi nila magawang sumagot.
Alam nilang hindi nila maitatanggi ang kanilang kahihiyan. Si Yokhang ay bamulong, nangingini ang boses, hindi siya normal, ibang klaseng halimaw yun. Nagkibit balikat ang pinuno, pilit binabaliwala ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Sa huli, napagpasyahan niya ang susunod na hakbang. Maghanda ng sulat. Agad natin itong iparating sa headquarters. Mali ang lahat ng ito, kailangan nilang malaman. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, isang nakakakilabot na sigaw ang dumagundong sa labas ng bulwagan. Arg! Napalingon ang lahat, nanlaki ang mga mata, ang kaba ay mabilis na gumapang sa kanilang mga gulugod. Isang iglap lang, at ang tensyon ng bulwagan ay napalitan ng gulat at takot. Sa gitna ng katahimikan ng templo, may mga aninong dahan daw ang lumitaw sa may pintuan. Tahimik, matindi ang presensya. Tatlong lalaking nakasuot ng maitim na balabal, mukhang hindi basta-basta. Lumapit sila nang walang kahit anong ingay, parang mga multo ng nakaraan. Hanggang sa isang galit na sigaw ang POM-unit sa katahimikan. Sino kayo? Sigaw ni Yokhang na halatang sanay sa laban, pero ramdam mong may kaba sa tinig niya. Sa harap niya, nakapwesto ang 6 na mandirigmang handang makipagpatayan kung kailangan. Ngunit kahit buo ang loob nila, malinaw sa mga mata nila, hindi nila alam kung sino ang mga kalabang to. At mas lalong hindi nila alam kung anong kayang gawin ng mga to. At sa gitna ng tensyon, hindi ito mga ordinaryong bisita, may masama silang balak. Sa isang iglap, bumigkas ng malamig na utos ang pinuno ng mga asasin. Burahin sila. Simple lang ang sinabi, pero parang hatol ng kamatayan ang dating nito. At doon na nagsimula ang impyerno. Biglang sumiklab ang paligid. Mula sa dilim, sumambulat ang matutulis at mabilis na atake, parang ulan ng mga patalim na walang awa, walang babala, walang pag-aalinlangan. Diretso sa pagwasak, ang buong templo, nilamon ng apoy. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ay napalitan ng sigawan, pagbagsak ng mga kahoy, at lagablab ng apoy na parang sinadya para pawiin ang lahat. Isa lang ang malinaw, ang mga kalaban na to, hindi sila basta-basta, at ang misyon nila, tapusin ang lahat. Habang may nagaganap na pagkawasak ng Forgotten Pavilion, lumipat ang eksena sa isang mas tahimik na lugar. Sa ilalim ng mga pulang parol, tahimik na abala ang mga tao. Sa gitna ng liwanag ng araw at amoy ng lutong pagkain, isang pamilya ang nagkakasalo-salo. May lechon, may gulay, may kakanin, tipikal na handaan. May mga bata, may tawanan, may pagmamadali sa pagkuha ng karne. Isang yaya ang abalang nag-aabot ng ulam, ang kasamahan ni Gahang sa trabaho ay nakikipagbiruan sa anak niya. Huwag kang maging kasing likot ng tatay mo ha, sabi ng isa habang kinakarga ang bunso. Pa! Tawag ng isa pang bata, sabik na sabik makakain. Birthday ng mga bata, pero teka, may tensyon agad sa lamesa. Walang karne muna, sigaw ng yaya. Nag-aalala, baka raw di kayanin ng tiyan ng mga bata. Pero syempre, may isang taong hindi papayag sa ganitong drama. Walang iba kundi si Gahang, ang haligi ng tahanan, ang tagapagtanggol ng karne. Pero birthday nila diba? Konting karne lang para sa espesyal na araw. Sabay bigay ng manok sa isa sa mga bata. Walang alinlangan, kinuha ng bata ang piraso at sinubo ito na parang sundalo sa gitna ng digmaan. At doon, kumislap ang mata ni Gahang. Proud na proud. Yan ang mga anak ko. Dapat lang. Ang tunay na lalaki, kumakain ng karne. Para kay Gahang, isa lang ang batas sa mundong to. Palaging karne dapat. Dito naman, halatang may ritual o tradisyonal na gawain para sa birthday ng mga bata. Mukhang doljobi to, isang Korean tradition kung saan pinapapili ang bata ng item para hulaan ang future niya. Isa-isang inilatag sa mesa ang mga gamit, pulat-puting sinulid, brush, libro, pera, laruan, bawat isa, may ibig sabihin. Parang pahulan ng kapalaran. Kaya habang nakapaligid ang buong pamilya, excited na silang lahat kung anong pipiliin ng mga bata. Ayan na, pipili na siya, bulong ng isa. Tahimik ang lahat, sino ang magiging scholar? Sino ang yayaman? O baka, magkakareer sa martial arts? Habang todo ngiti si Gahang sa tabi, proud at alerto, parang coach sa championship game. At nagsimulan nang pumili ang mga bata. Seryoso ang mukha ng bawat isa. Parang nag-iisip na ng future, kahit literal na baby pa lang sila. Yung isa, todo tutok sa mesa. Napapakunot noo, parang may malaking desisyon sa buhay. Samantalang si Gahang, ayon, abot tenga ang ngiti. Tama yan, kay daddy ka na lang.
Ako lang ang kailangan mo, sabay abot sa bata. Pero teka, may challenger. Biglang singit si Tito sa kabilang side ng mesa. Tama yan, lumapit ka sakin. Sabay tawa ng malakas. Alam ko na may saysay ang ginastos ko sa party na to. Nagkatawanan ang lahat. Kasi sa gitna ng tradisyon, halata, lahat sila may kanya-kanyang pangarap para sa mga batang ito. Pero ang totoo, kahit ano pa ang piliin ng bata, ang mahalaga, buo ang suporta ng pamilya. Habang abala ang mga bata sa kalokohan, biglang may nakita silang kakaiba, isang espada sa mesa. Napalingon sila, parang may magnet na humila sa atensyon nila. Isang hakbang pa lang, may bumulaho agad. Hindi. Sigaw ng isang ama, galit na galit. Hinayla niya ang mga bata palayo, parang Wallace Tambo na nagsasabay-sabay ang mga ulo. Ano ba? Hindi kayo mag-aaral ng pakikipaglaban. Mag-aaral kayo ng matino. Hindi pa tapos ang sermon, may isa ang nakangisi. Hahaha, hindi mo kami maloloko, nasa dugo na yan. Tumahimik ka nga dyan. Farah ulit. Alisin natin yang espada. Hirit ni Nogahang. Baka mas okay pa kung maglagay lang tayo ng libro at ballpen sa mesa, tapos alisin na natin lahat ng iba. Dagdag pa ng isa, oy, maganda yan ah. Sabay-sabay silang napatawa. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.